Sizzling tofu sisig. Tara mga ka-chubs, gawa tayo. Ngayon kailangan lang natin dito ng tokwa. Ngayon tokwa natin, syempre ipapat dry natin siya. Ngayon ibabalot natin sa tissue para higupin niya lahat ng excess water na nandiyan sa ating tofu. Makalipas ang 10 minutes, pwede na natin siya hiwain. Ito ang itsura niya at wala na siyang tubig. Ngayon, ipapantay lang natin siya at hihiwain natin siya pantay-pantay. Ngayon, ninipisan lang natin siya ng konti kasi hihiwain natin siya na maninipis mamaya para madaling iprito. Ngayon, ipiprito natin siya at i-deep fried sa loob ng 10 minutes. Habang inihiwa natin yung ating mga gulay na gagamitin. Ngayon, kailangan natin dito meron tayong extra manok, prinito. Ngayon, hihiwain natin siya. Isasama natin siya sa ating sizzling tofu. Tapos yan, hihiwain natin yung ating ibang ingredients na gagamitin. Gaya ng sili. Siyempre, masarap sa sisig yung medyo maanghang. Kaya maglalagay tayo ng sili. Bell pepper na green. Ngayon, hihiwain lang natin siya na maliliit para mamaya hindi mahirap kainin. Saktong may lutong lang at may crunch ng bell pepper natin. Pagkatapos yan at ready na yung ating tofu, hahanguin na natin yan. At itatabi, palalamigin natin ng konti. Set aside. Pagkatapos niyan sa isang malaking bowl, maglalagay tayo ng ating bell peppers, yung sili, yung hiniwa nating manok, maglalagay din tayo ng konting luya. Tapos niyan sibuyas. Siyempre hindi mawawala sa sisig ang sibuyas. Pagkatapos niyan, paminta. Masarap yung may hint ng anghang yung ating sisig. Ngayon, ito na yung ating tofu. Malamig na, pwede na natin siya hiwain. Napanguya pa ako niyan kasi nakakamiss yung lasa ng tokwa. Ngayon, pag maliliit na yung hiwa niya, ilalagay na natin siya sa mixture natin. Ngayon, hahaluin natin siya para mag-well incorporate lahat ng ingredients na hinalo natin. Ngayon, sa kabilang bowl, maglalagay tayo dyan ng mayonnaise. Japanese mayonnaise nga palang ginamit ko para hindi ganun kaasim. Tapos dyan, may konting alat na rin syempre. Ngayon, maglalagay din tayo dyan ng Maggi seasoning. Pampalasa sa ating sisig. Masarap sa sisig yung merong Maggi seasoning eh. Tapos dyan, konting lemon. Pwede kayo gumamit ng suka kung gusto ninyo. Pero ako, lemon yung available. Kaya yan ang ginamit natin. Ngayon, imimix lang natin siya. Maglalagay din tayo dyan konting brown sugar. Tapos dyan, hahaluin natin. At yan ang gagamitin natin pang sauce para sa ating sizzling sisig mamaya. Pag ganito na consistency niya, pwede natin ilagay sa ating mixture ng ating tofu sisig. Madali lang yan kasi i-combine lang natin siya sa maliit na bowl. Ngayon, dalawang klase ang gagawin natin sa sizzling plate. Kung wala ay sizzling plate, sa pan natin gagamitin. Ngayon, itong una sa sizzling plate muna natin siya. Maglalagay tayo ng konting sauce na ginawa natin kanina. Ganyan na itsura niya. Ganyan pa lang, pwede na natin siyang iulam. What more pa kung lalagay natin sa sizzling plate. Ngayon, pag mainit na yung sizzling plate natin, maglalagay lang tayo dyan ng margarine or butter. Tapos, ilagay na natin yung mixture natin na ginawa kanina. At maglalagay din tayo dyan syempre ng isang itlog. Maglalagay lang tayo ng konting butas sa gitna para dyan lumapat yung ating itlog. Ngayon, sisimmer lang natin siya at sisling natin siya ng mga 10 minutes. Tapos nyan, pwede na natin siya i-serve. Ngayon yung pangalawa, sa pan naman natin siya ilalagay. Ngayon, ilalagay natin yung mixture na natira kung wala kay sizzling plate. Diyan natin siya sa kawali ilalagay. Tapos, pag nagsisling na siya, maglalagay din tayo dyan ng konting butas at ilalagay natin dyan yung ating itlog. At ready na yung ating sisig, two-way, sizzling plate, o kaya sa kawali lang, pwede na. Na. Umuusok pa. Ang sarap ng tofu na sisig. Try nyo na.